Okay, ito na yung status ng ating Deadpool from Fire Toys. Tapos na ako mag-spray ng Boss ni number 191 flat clear. So originally top coat talaga siya, pero gagamitin natin siya as primer. Ginagamit natin siya as primer para hindi na mabago yung color underneath the figure ko. Kumbaga yung figure, kumari meron siyang red and black, hindi na mababago yan. Ang ginagawa ng top coat, ay yung ginagawa ng flat clear, naglalagay siya ng adhesive layer para lahat ng paints na i-apply natin dito sa figure or sa surface, kakapit siya. So nawala na yung glossy na finish. Puro matte na yung surface yung finish ng surface natin, pati sa likod, pati dito sa sa holster. Yan. So next step na gagawin natin, mag-mix tayo ng red and black para makapag-create tayo ng darker tone or darker hue ng red dito kay Deadpool. Yan. So gagawin natin darks, highlight 1, tapos darks, highlight 1, line art, highlight 2, tapos detail using Pilot Twin Marker. Ito yung Pilot Twin Marker mga ma'am sir. Ito pang detail natin to para paggawa ng mga comic book style na lines, yung mas maninipis talaga ng mga lines. Yan. Hindi ito nag-smear, hindi siya nag-fade. Ano siya, permanent type, water resistant pa, alcohol type ink, super color marker, Pilot Twin Marker mga ma'am sir. Ang ganda nito, extra fine yung ginagamit natin na tip. Yan. Yan. Okay game, pwede tayo mag-apply dito sa kanyang mga clothes. Yan. Mas dark yung ano nito, ay hindi, kulang pa ng black. Yan. Kunwari na apply nyo na dun sa surface, no? Tapos nakita nyo ay kulang pa pala ng, ng dark, pwede nyo namang balikan yan mga ma'am sir. Mag-mix ulit tayo ng black para magkaroon ng darker hue. Yan. And also hindi ko rin iniisip muna yung detailing, kasi yung detailing last part na yun yung for me yun yung mas madaling part, kasi dito ang ginagawa natin mas broad yung brushes na ginagamit natin. Kumbaga we'll go with the macro first before we go to the micro. Detailing sa ano na yun, very last step na yun, parang mga finishing touches na lang siya. Pero right now kailangan natin mapinturahan yung most of the surfaces. Okay, we are done with the dark part ng red sections. Ito naman, gagawa naman tayo ng highlight 1 dun naman sa mga black sections. So we are going to use Page and Hero Height Pigmented Water-Based Acrylic Cobalt Blue. Okay, yung gagawin natin dito mga ma'am sir, dry brush method. Yan. Mas makapal yung ginamit ko na brush. Gumamit ako ng blue para merong konting contrast dun sa kulay, kasi pag gray, maganda yung gray talaga, maganda naman siya. Pero pwede naman tayong gumamit ng blue para lang malagyan siya, para reflection to ng nung background, para lang magkaroon ng contrast dun sa red and gray na color combination, or red and black na color combination in Deadpool. Okay, after cobalt blue, we are going to use water-based acrylic primer matte gray. Yan, dry brush ulit natin dito para magkaroon na siya ng, para madisat onti yung blue, saka additional highlights na rin. Yan. Okay, para naman sa mga straps ni Deadpool. So ito na siya, nakadisat na yung blue natin. Yan, mas closer look. Yan, desaturated na. Kanina mas saturated yung blue, ito yung likod. Okay, lahat ng straps gawin nating leather brown. Ito yung leather brown na gagamitin natin, Hero Paints. Okay, base coat natin yung mga leather parts. Yan, after ng leather brown, mag-apply tayo ng earth tan para magkaroon tayo ng highlights dun sa mga straps. I-start tayo dito sa kanyang mga holsters. Yan. So
pag naglagay tayo ng highlights or pag nag-dry brush tayo using a lighter color, nag-a-add tayo ng highlights, nag-a-add din tayo ng konting weathering, and na-emphasize din yung structure ng sculpt. Alright, next step, we are going to use medium orange pH 067 from Armored Komodo water-based acrylic. Pwede tayong maglagay dun sa areas na tinatamaan ng source of light natin. So dito sa chest, sa groin, and pwede tayong mag-add dito sa groin area, sa thighs. Yan. Kung nasan yung mga nakaangat na parts, usually yan dito sa taas ng knee pads. Yan, tatamaan yan. Tamaan ng ilaw yan. Yan. So highlight number 1 yung ginagawa natin. Highlight number 2, meron na mixture ng yellow. Okay, next step naman, we are going to add pH 038 traffic yellow dun sa mixture ng orange natin para makapag-add ng second layer of highlight. So try natin dito sa hips. Yan. So lagyan lang natin dun sa nakaangat na mga folds or mga sections na tinatamaan ng ilaw. Pwede nating mix with orange para kunwari yan, natatalasan kayo din sa yellow. Pwede nyo nagdagan ng orange para ma-desaturate ulit. Dito naman sa knee pads, since medyo malakas yung ilaw dyan, pwede nating lagyan ng yan. Yan. For our third level of highlights, pwede rin tayong mag-dry brush. Kunwari naubos na yung paint no, doon sa brush. Yan. Dry brush nyo pababa. Yan. Para magkaroon din ng konting weathering. Yan. Alright, after the yellow highlights, ito na yung status niya. So ito yung head, here's the body. Yan. Body. Tapos na tayo mag-highlights. Pwede tayong gumamit ng hair blower para mas speed up yung drying time. Alright, next step, we are going to use pH 149 light turquoise or cobalt blue. Ayan, pwede natin to i-mix para makapag-apply tayo ng highlight number 1 dun sa color blue natin. Nag-add na rin ako ng konting white para mataas yung contrast. Okay, try natin sa shoulders. Apply tayo dito. So usually dito yan yung pinaka nasisinaga ng araw. So pwede tayong mag-press harder para mas broad yung brush, yung brush stroke. So maganda rito sa brush na to, pwede tayong magpalit ng mga line weights. So if you press harder, mas broad. If you go lighter, if you press lighter, mas fine. So press harder, then fine. Yan. Ganda rin na may texture pala yung yung fire toys na Deadpool para nakakuha niya yung lumalabas din yung texture kapag nag-dry brush tayo. So try natin dito sa mga ridges. Alright, next step, we are going to use pH 179 black for our line art. So tapos na tayo, lahat ng midtones, ng highlights, and shadows na gawa na natin. So this is the progress, here's the front, and here's the back, and this is the face. Okay. Alright, right now, line art na tayo. So try natin gumawa ng line art. Kung paano tayo gumawa ng line art illustration sa paper, or kung paano ako mag-drawing sa comics, ito try natin i-replicate dito sa 3D figure. So yun yung challenge dito. Paano natin ma-apply yung 2D inking techniques dito sa 3D na figure. So ganun pa rin, nagkaroon lang siya ng, imbis na 2D, 3D siya. So meron na tayong form na sinusunod. Very tactile, and yan, kunwari ito yung arm, so paikot siya versus yung nasa paper lang. Yan, talaga nakahawakan natin, naro-rotate natin. Yan. So same lang, kung nasan yung mga creases, dun tayo maglalagay ng lines.
Ito. Alright, done na tayo sa line art using the paint. Now, we are going to proceed with the finer details. So, yung finer details, we are going to use a Pilot Twin Marker. Yung Pilot Twin Marker, meron siyang fine and extra fine tip. Yung extra fine tip yung gagamitin natin para makapag-create tayo ng finer lines. Alright, so what I usually do ay gumawa na ng mga feathering lines. Kung dito sa chest, no? Tagal zoom in lang natin. Sa chest area, gawa lang tayo ng mga finer details. Ayan. Feathering lang, okay. Something like that. Pwede rin pa kabila. And we are done with the project Deadpool, mga ma'am sir, itong Deadpool na to, mga ma'am sir, Fire Toys Deadpool. 8 years na sa akin to, and ngayon ko lang din siya nabuksan ulit for repaint. Medyo loose lang yung leg niya sa right side. So yung right leg niya medyo loose. Tapos meron pang issue to eh. Ito, nabali ko yung gun. Yung trigger part ng gun. And yung section na nagpo-protect dun sa trigger. Hindi ko alam kung anong tawag dun. Pero yung trigger mismo, buo pa. Ayan o. Tapos, ano pa ba issue nito? Other than that, wala na. Yun lang. Medyo loose lang yung right leg and broken trigger part ng gun. Pero yun, ang ginawa natin dito, nag-apply tayo ng top coat as primer. Tapos, shades. Yung dark shades. Tapos, highlight 1. And then, line art. Tapos, highlight 2. Tapos, yung highlight 3. So, ganun lang yung concept. Dark muna, mid-tones, tapos, highlights, and then line art. Yan. So, ito yung mga swords na. Nilagyan ko na lang ng mga markings dito para pag nilagay natin dito sa sheath, walang mga paint rubs. Ayan. So, kasya pa rin siya. Ayan. Mas may iwasan natin yung mga paint rubs. Ayan. So, dalawa yung sword sheath, dalawa rin yung swords na pwede nating i-equip dito naman sa likod niya. Okay, like this. Tapos, pwede pa rin natin kunin yung mga swords. Mabilis lang naman, kunin. Nag-slide lang naman siya. Tapos we have the knife, yung golden knife niya, pwede rin dito sa side. Okay. Tapos ano pa ba? Ito yung gun, equip na lang natin yung gun. So ito, naka-equip na yung sword and yung gun. Tapos yung gun pwede rin dito sa holster niya. Okay. So meron tayong alt hands, tatlo. So yun mga ma'am sir, sold na to for $150 only. Kasi medyo luma na rin yung figure and may konting mga issues. Pero other than that, ayun, wala na rin yung box kasi medyo matagal na rin yung figure. So yun mga ma'am sir, sold na rin to. Thank you very much to my client. Actually, diniscount ko na to kasi marami siyang na-order. $150 na lang yung price ko for this. Yan. Thank you very much, client from Massachusetts, USA. Yan, papadala na natin. Ipapack na natin to para ma-prepare na natin yung items niya for shipping. Marami pa siyang items kaya gagawin na natin siya isa-isa. Okay? So yun lang mga ma'am sir. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye.